Kumpirmadong si Magda ang nagkakalat sa lahat na hindi patay si Abdon sa pamamagitan ng mga inbox messages na galing sa mga kaibigan at kakilala ni Abdon na nag-text sa mga sent messages na ipinadadala ni Magda sa mga ito. Iniimbestigahan siya ni Sergeant de la Peña sa loob ng interrogation room. Bakit nasa iyo ang cellphone ni Abdon? Anong masama kung nasa akin ang cellphone ni Abdon? Magnobyo kami at malapit na kaming ikasal. Natigilan si Sergeant Brilliant sa paraan ng pananalita at pagsagot ni Magda. Kapansin-pansin na diretso ito at walang kagatul-gatul. Anong motibo mo at tinitext mo ang lahat na hindi pa patay si Abdon? O sisa ng investigador? Dahil hindi pa patay si Abdon. Kumpirmasyon ni Magda. Alam mo ba na nakita ko mismo ang bangkay ni Abdon? Nagtama ang paningin ng dalawa. Kung hindi ko nakita ang bangkay ni Abdon, sasabihin kong baka nga buhay siya. Umiiling-iling si Sergeant de la Peña. Kaya lang nakita ko siya, pati ang resulta ng autopsya. Kumpirmadong si Abdon ang natagpo ang bangkay na nabubulok at wakwak ang dibdib. Walang sinabing anuman si Magda. Hindi na sumagot ang dalaga sa naging pahayag ni Sergeant de la Peña. Malaki ang galit ng killer kay Abdon. Alam mo ba iyon? Wala pa rin tugon si Magda sa investigador. Bakit ka nagagalit kay Abdon? Dahil ba sa iniwan ka na niya? Dahil nagtataksil siya? Dahil may iba na siyang mahal? Dahil ba isa-isang Gina Valeria na kasama ni Abdon sa birthday party ng Uncle Ramon nila? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Tanggi ni Magda. Nakita ng caretaker ng condominium na galing ka sa unit ni Abdon nang araw na huli siyang nakita. Anong ginagawa mo dun? Hindi sumagot si Magda sa tanong ni Sergeant de la Peña. Sinundan mo siya, hindi ba? At nahuli mo siya sa akto kaya mo siya pinatay. Kaya mo dinukot ang puso niya dahil sa tindi ng galit mo at para patunayan sa sarili mong hinding-hindi maaagaw sa nino man ang puso ni Abdon. Iyon ba ang dahilan mo? Iyon ba ang motibo ng pagpatay mo kay Abdon? Inuulit ko, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Marinang pagtutol ni Magda sa mga akusasyon ng investigador. Inamin ng pinsan mong si Ivy na umuwi kay isang gabi na basang-basa ng ulan at putikan. Base sa investigasyon namin, lumalabas na yun ang gabing nanggaling ka sa condominium unit ni Abdon at yun din ang muling araw na nakita siyang buhay ng mga kasamaan at kaibigan niya. Nakita ni Sergeant de la Peña sa mukha ng babayang pagitaw ng kakaibang takot, ang panginginig ng baba at pagkaratal, ang paghahanap ng masusulingan. Pero saglit lang iyon. Naibalik agad ni Magda ang katatagan ng mukha. Sumigaw si Sergeant de la Peña para itrap ay pressure ng gusto si Magda para mapilitan itong umamin. Bakit hindi ka sumagot? Bakit hindi mo sabihin ngayon na buhay pa si Abdon? Ipinagsasabi mong buhay si Abdon para mailigaw mo ang hinalang ikaw ang pumatay sa kanya. Pero ang totoo, ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang dumukot ng puso niya, hindi ba? Hindi ba? Sa kabila ng emosyonal na interogasyon, nanatiling compose si Magda. Nagagawa niyang kalmahin ang sarili tuwing nakakaramdam ng panghihina. Nawala ang pagkaratal niya at sa halip ay bumakas ang tapang ng mukha. Nakatingin siya sa isang direksyon kung saan animoy nakikita siyang kung ano o may nakikita siyang kung sino. Nakikita niya si Abdon na nakaupo sa kabilang bahagi ng mahabang mesa. Nakangiti sa kanya. Sapat na iyon kay Magda para mabuhayan ang loob. Abdon, bulong niya. Natigilan si Sergeant de la Peña. Narinig niya ang pagbulong na iyon ni Magda sa pangalan ni Abdon. Umagos ang hindi mapigilang pagpatak ng luha sa mga mata ni Magda. Agad niyang pinahid iyon. Sargento is here. Abdon is here. Nakita ni Sergeant de la Peña na totoong-totoo sa mukha ni Magda ang sinasabi. Walang pag-aalinlangan. Umali ang tingin ng investigador para tingnan kung may ibang tao sa loob ng silid. Negative. Walang ibang taong naroon maliban sa kanilang dalawa. Hindi maunawaan ni Sergeant de la Peña kung bakit bigla ay tila nagbago ang ambience ng paligid. May kung anong misteryong nagpapagapang ng kilabot sa buong katawan. Pakiwari niya ay nangangamoy ang kandila at bulaklak ng patay sa loob ng malamig na silid. Nagmistulang nasa morgue sila at sa mesa ay nakalatag ang bangkay ni Abdon habang unti-unting nabubuhay. Ganon kalakas ang naging imahinasyon ni Sergeant de la Peña. Ipinilig ni Sergeant ang ulo. Pinaniwala ang sarili na hindi totoo ang multo. Napakarami na niyang nahuwakang kaso sa pagpatay pero noon lang nakakaranas ng ganong klase ng epekto
ng isang kwento o isang katang-isip mula sa isang suspected criminal. Hindi nagpahalata si Sergeant de la Peña kay Magda kung ano ang pinagdadaanan nito. Sa halip ay nagantwari siyang hindi naniniwala sa dalaga. Sa ngayon ay under custody ka pa namin. Hindi ka namin maaaring pakawalan dahil may matibay kaming ebidensya para sampahan ka ng kaso. Yun lamang at lumabas na ng silid si Sergeant de la Peña. Tapos na ang interogasyon. Naiwang mag-isa si Magda. Hindi siya tumitinag. Nakatitig pa rin siya sa direksyon kung saan sinasabi niyang naroon si Abdon at nakaupo. Nakangiti sa kanya. Abdon, pumikit ng mariin si Magda. Ayaw niyang palimulaan na nag-iilusyon lang o naghahalusinate siya. Gusto niyang tiyaking pagmulat ng mga mata ay naroon pa rin si Abdon sa pwesto kung saan ito nakaupo. Muling nagmulat si Abdon. Naroon pa rin si Abdon. Totoo, hindi siya nananaginip ng gising. Hindi ilusyon lang. Hindi hallucination lang. Totoong naroon si Abdon. Nakaupo at nakangiti pa rin sa kanya. Bakit ayaw nilang paniwalaan na nakikita kita? Bakit ayaw nilang maniwala na buhay ka pa? Hindi sumagot si Abdon. Pero nakita niyang pagbabago ng reaksyon sa mukha nito. Ang pagitaw ng kakaibang lungkot. Ang unti-unting pagluha at pag-agos din sa pisngi. Unti-unting nagbago ang mukha ni Abdon sa kanyang paningin. Ang kaninang Abdon ay naging naaagnas na bangkay at wakwak ang dibdib. Walang puso. Napatili si Magda. Isang tiling walang lumabas sa anumang timid. Bumagsak siya sa sahig. Wala na siyang malay sa lahat. Patuloy pa rin naglalaro sa kanyang balintataw ang malagim na katayang sinapit ni Abdon. Sa infirmary ng presinto nagkamalay si Magda. Naroon si Sanjo at nagbabantay sa kanya. Sanjo si Abdon. Hindi niya natapos ni Sanjo ang sasabihin niya. Bakit mo ginagawa, Magda? Buhay si Abdon. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Tumiim ang mga bagang ni Sanjo. Hindi ka naniniwala. Hindi tinugon ni Sanjo ang tanong niya. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Ang mga mata ni Sanjo ang tumutugon kay Magda sa konfrontasyon nilang iyon. Hindi naniniwala si Sanjo sa sinasabi niya. Hindi ko pinatay si Abdon. Hindi ko magagawa. Hindi ba? Noon lang sumagot si Sanjo sa formang nagtatanong din. Hindi ko pinatay si Abdon. Marini ang sagot. Kung totoong wala kang kinalaman sa kamatayan ni Abdon, bakit nasa iyo ang cellphone niya? Hindi may paliwanag ni Magda kung bakit nasa kanya ang cellphone ni Abdon. Pero nakatitiyak siya sa payag. Walang pag-aalin lang ang sinabi niya kay Sanjo na wala siyang kinalaman sa ibinibintang. Hindi ko magagawang patayin si Abdon. Napailing niya lang si Sanjo. Hindi ko yun magagawa sa kanya, Sanjo. Maniwala ka sa akin. Buhay si Abdon. Sigaw ni Magda. Ngunit gaano man kalakas ang sigaw ni Magda, gaano man katindi ang hangarin niyang paniwalaan niya si Sanjo, sarado ang isip ng lalaki sa pagtanggap sa mga sinasabi niya. Sanjo, alam mo kung gaano ko kamahal si Abdon. Hindi ko siya kayang saktan. Pero malinaw ang mga ebidensya na may kinalaman ka sa pagpaslang kay Abdon. Natigilan si Magda. Baka sa mukha niya na may nakita siyang kung ano. Abdon. Natigilan si Sanjo nang bigkasin ni Magda ang pangalan ng kapatid. Mistulang nababaliw si Magda dahil nakikipag-usap sa hangin sa direksyon na nasa bandang likuran ni Sanjo. Bahagyang lumingon si Sanjo. Wala siyang nakitang tao. Wala maski multo. Abdon, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mong hindi ka papatay. Aning Magda kasabay ng pag-aagos ng luha. Nababaliw siya. Mukha na siyang nababaliw kung pagbabasehan ay ang kanyang mga sinasabi at kinikilos, bagay na ayaw paniwalaan ni Sanjo. Sa pakiwari ni Sanjo ay nagkukunwari lang siya. Projection lang para pagtakpan ng krimen. Pero itinatago ni Magda ang kabaliwan o kawalan ng katinoan ng isip sa ginawang pagpaslang kay Abdon. Iyon ang paniniwala ni Sanjo. Tinlarikuran ni Sanjo si Magda. Napahagulhol si Magda. Abdon, bakit ayaw mong sabihin sa kanilang buhay ka? Bakit ayaw nila akong paniwalaan? Sumara ang pinto ng silid. Naiwan si Magda, pero hindi siya naiwang mag-isa. Dahil totoong naroon si Abdon, nakatayo lang sa harapan niya. Para siyang baliw na naghahalusinate na nakakakita ng multo. Para siyang baliw na natatawa sa sarili dahil ayaw niyang paniwalaan ng multo ang kanyang nakikita. Kausap ni Sanjo ang doktor ng infirmary na sumuri kay Magda. Suhestyon nito na dapat ay sumailalim sa isang psychiatric test si Magda upang matiyak ang katinoan ng isip nito bilang sospek sa isang krimen. Malalaman sa pamagitan ng test kung totoong may depresya siya sa pag-iisip o
o nagpapanggap lang para maabsuelto sa kaso? Gaano ka-valid ang resulta ng test, Doc? Well, madedetermine sa pamamagitan ng test kung nagsisinungaling siya o talagang may problema sa pag-iisip. That I can assure you, paniyak ng Dr. ni Sancho. May mga pagdadaanang proseso nga lang na magpapatagal ng kaso. Dagdag nito, naunawaan ni Sancho ang ibig sabihin ng manggagamot. Dalawang bagay ang concern ni Sancho, ang pagkalutas ng kaso ng pagpatay kay Abdon at ang tunay na kalagayan ni Magda. Paano kung talagang may problema si Magda sa pag-iisip? Sa